Hello po everybody. So ngayon po itong araw ng Sunday ngayon po, it's 12 midnight na po. Tayo magsisimula ng Araling Panlipunan, Quarter 2 Module 7, Natatanging Bayani at kanilang ambag sa sariling lalawigan at reyon 3. Isa pang alam, ang AP ay ang pinakamahirap sa buong bansa o mundo. Ang alamin wala naman kasi wala naman kinalaman sa lesson. Subukin. Isaayos ang kinulong mga letra upang makabuo ng salita base sa hiningi ng bawang item. Isulat ang tamang sagot sa hiwalay na papel. Siya ay ang unang pangulo ng Commonwealth na tinaguring ama ng wikang pambansa. Ano to? Tama, Manuel Luis M. Quezon o pwede Manuel Luis Molina Quezon. Ang herenal na si Francisco Macabulos ay dating senador Benigno Aquino Jr. ay nagmula anong lalawigan sa Reyon 3. Tama, Tarlac. Siya ay isang manunulat at patnugot ng La Solidaridad nagmula sa bayani ng Playa del Bulacan. Tama, ano ba to? Si Marcelo H. del Pilar. Siya ang bayani ng Pasong Tirad at isa sa mga pinakabatang general na mula sa lalawigan ng Bulacan. Tama, si Gregorio H. del Pilar. Ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Ramon F. Magsaysay nang mula ng sa anong lalawigan ng Reyon 3. Tama, Zambales. So, marami tayong bang nakilalang lalawigan nyo sa bayani dyan? Dahil wala pa, pag-aralan natin. Una natin, si Manuel Luis Molina Quezon. Si Manuel Luis Molina Quezon ay ipinanganak sa Baler, Aurora. Siya ang kaunang pangulo ng Commonwealth sa ilalim ng pamahalaan ng Amerikano. Siya rin ang unang pangulo ng pamahalaang Commonwealth at itinuturing na ama ng wikang pambansa dahil sa pagpapahayag niya sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Siya ang unang pangulong Pilipino na ninirahan sa Malacanang at nanungkulan habang nasa Estados Unidos. Dahil sa pananakop ng mga Hapones noong ika-5 pagdaigdig. Ito naman Isiling naman sa Bataan ang isa sa mga itinuturing ng pinakamagaling na hukom o pwede judge sa buong bansa. Siya si Chief Justice Cayetano Arellano. Pinanganak siya sa Orion, Bataan at kinilala bilang kauna-unahang punong maestrado ng katatasang hukman ng Pilipinas o Supreme Court o Korte Suprema. Siya rin ang pinakamatagal na nanungkulang punong maestrado ng bansa mula 1901 hanggang 1920. Isang bantayag ang ipinatayo sa Orion, Bataan dahil sa kanyang mga kontribusyon para sa bansa. Ito naman sa Bulacan ang kilala niyo ba si Gregorio H. del Pilar? Siyang bayani ng Pasong Tirad na pinanganak Pasong Tirad sa Bulacan, Bulacan. Siyang ang isa sa mga pinakabatang general na lumaban sa mga Amerikano noong panahon ng mga panunungkulan ni Emilio Aguinaldo. Ang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas na inaitatag sa Malolos bilang isang general, namatay siyang nakikipaglaban para sa kasarilan ng bansa. So, namatay siya dun. May isa pa taga Bulacan, siya naman si Marcelo H. del Pilar, na pinanganak sa Bulacan, Bulacan din. Siya ay kinalala bilang dakilang propagandista naging patnugot ng La Solidaridad. Ang La Solidaridad ay isang pahayagang pampolitika na nagsilbing tinig ng kilosang propaganda na nanawagan ng pagbabago sa pamahalaan at pagkaroon ng kalayaan ng Pilipinas. Ito naman sa lalawigan ng Nueva Ecija. Noong September 2, 1896 na pinangunuhan ni General Mariano Llanena at Pantaleon Balmoti ang kaununahang pagsikla ng Rebolusyong Pilipino sa gitnang Luzon na kilala sa tawag na unang sigaw ng Nueva Ecija. Si General Mariano Llanena ay isang matapang na lider na
sikang Pilipino. Pero meron pa naman. Ito pa. Ika lang. Natin. Ito po. Ang naging pinuno na Katipunero sa Cabayaw, Nueva Ecija. Naglingkod din siya ng bilang general sa ilalim na Aguinaldo mula Biak na Bato hanggang Dimang Pilipino-Amerikano na ibang kanyang bandilang itim na ang kulay at may nakahiyas na puting bungo, nakakaros ng buto at titik na K. So, yan po. Yan po yung makikita niyo. Next, isa pa sa Nueva Ecija, si Pantaleon Balmonte, kaibigan at kamag-aral ni Dr. Rizal sa Ateneo de Manila, ang nanguna ng panananglap ng mga bagong kasapi ng Katipunan sa Gapan. Nang malaman ng mga Espanyol ang tala ng miyembro ng kilusan, lihim siyang nakipag-usap kay General Llanera upang palunuin ang pag-atake sa San Istro, ang kabisera ng pamahalang Kastila sa Nueva Ecija. Sa lalawigan ng Pampanga, magiinding makipaglaban siya sa mga Hapones ang ating bayani, si Jose Santos, ay ipinanganak sa San Fernando, Pampanga dahil sa kanyang angking talino ang abogado o officer sa sistematikong pamamaraan sa paghawak ng mga hustisya. 3 beses siyang naghirang bilang kalihim ng kagarawan ng katarungan at naging punong maestrado katastasang hukma ng Pilipinas o Korte Suprema ulit. Magkapareho sila si Chief Justice at si Jose Santos kaso magkaiba sila ng pangalan noong 1941. Pinili niyang ilalay ang kanyang sariling buhay para sa bansang Pilipinas kaysa sa makipagkaisa sa mga Hapones at kasama. Pero din siya sa 1,000 pesos. Ito po yung picture niya po. Ayan po. Nakita niyo si Jose Santos, Vicente Lin, at Jose Fallanes Escoda. At bago po na tayo tumuloy sa lesson, ipakilala natin ang laro time. Okay, ito na po muna tayo. MTICB, ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangalan ng patnubay at kabay ng mga gulang para sa batang manunood. Pang pang pang, manang mamang pang, manang mamang. Magbigay ng halimbawa ng mga bayani. Okay, sino po magbabasa dito? May nag-comment. Sabi daw, Gregorio H. Del Pilar. Okay, sino pa? Dami pa. Ngayon si Pantaleon Balmonte, Gregorio H. Del Pilar, General Mariano Llanera, Marcelo H. Del Pilar, at si Manuel Luis Molina Quezon. Total dyan, 215. Yan. Round 2 naman, magbigay ng halimbawa ng 8 makasaysayang puok sa reyon 3. Dami na comment. Dambanang Kagitingan, Casa Real de Malolos, Bataan det Marche, Simbahan ng sorry po, Simbahan ng Baraswain, Clag Air Base, ano ba yun? Fancy word yun eh. Pampanga PNR, unang sigaw ng Nueva Ecija. Total yung 181. Saan ba yan? Next, round 3, double points. Magbigay ng mga mahalagang pangyayari na naganap sa gitnang Luzon. San Sebastian, PLDT, Osias Collegers, Bayani ng Balagtas, and next. So, total dyan, 1,620. At also, triple points. Magbigay ng mga pinag-aralan sa mga EP. Sagisag, kwento, bayani, pook, pagbabago, at ganun lang. So, ang total dyan ay 150. So, congratulations sa mga winners sa Family Feud na nakakuha ng 700k. So, congratulations po sa mga nanalo ng Family Feud. Okay lang, bawi pa yan sa susunod. Balikan na natin.
lalawigan ng Tarlac. Si Francisco S. Macabulos ay isinilang sa bayan ng Lapas, Tarlac noong September 17, 1871. Siya ay isang bayani at naging general. Ba yun? Paulit-ulit to. Mali ka dito sa spelling. General ng Tarlac. Noong panahon ng revolusyon, siya ay tagapagtatag ng isang pamahalaan ng nagratipika nagsariling saligang batas. Siya din ang nagpalaya sa Tarlac at Pangasinan mula sa daang-daang taong pananakop ng mga Espanyol. Si General Francisco Macabulos ay naging presidente munisipal ng La Paz, Tarlac noong 1908. Ngunit, namatay na isang magsasaka at limot na bayani noong 1922 dahil namatay po si Francisco S. Macabulos sa mga magsasaka at isang bayani. Ito naman, si Benigno S. Aquino Jr. o mas kilala din tawag na Ninoy ay pinanganak sa Concepcion, Tarlac noong Nobyembre 27, 1932. Niminulat niya ang kaisipan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo, mapayapa at tahimik na nakikipaglaban upang labanan ang diktatoryang rehimen ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Siya ay naging pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Pinatay siya sa paliparang pagdaigdig sa Maynila ng Manila International Airport o MIA. Noong Agosto 21, 1983, bilang parangal na ipinangalan sa kanya ang dating MIA o Maynila International Airport sa pagod nitong pangalan na Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Meron silang Terminal 1 at Terminal 2. Ibinumis ni Ninoy ang kanyang buhay, alang-alang siya sa demokrasya ng bansa. At last one, lalawigan ng Zambales. Kilala mo ba si Ramon F. Magsaysay? Dahil anak hirap at may imahing makamahirap, si Ramon F. Magsaysay ay idolo ng masa. Sa panahon ng ikalawang digmaang pagdaigdig, siya ay sumikat bilang leader ng kilusang gerilya. Nahirang siyang gobernador militar ng Zambales. Naging landas ito sa politika hanggang sa mawagi. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1953, ipinagpatuloy niya ang simpleng buhay at katapatan sa bayan. Sa kanyang pagpanaw nang bumagsak ang eroplano sinakyan sa Mudok, Manunggal, Cebu noong Marso 17, 1957, naluksa ang buong bansa. So ito po yung mga bayani, si Manuel Lumis M. Quezon, Cayetano Arellano, Gregorio H. Del Pilar, Marcelo H. Del Pilar, General Mariano Lanera, Pantaleon Balmonte, Jose Aban Santos, Francisco S. Macabulos, Benigno S. Aquino Jr. at si Ramon F. Magsaysay. So pagsasanay kumuha na kayo ng notebook ng AP at lapis. Panuto, pumili ng 5 bayani ng lalawigan o rehiyon. Puno na ng kalahanang ang hinihiling impormasyon. Isulat ang sagot sa iwalay na sagutang papel. So, meron ditong bayani ng lalawigan na yun nais tularan hanggang nagawa, katangiang nais tularan. So, meron kayong mga 2 minuto para tapusin natin ito. 3, 2, 1, go!
1 minute na lang po. $20, $18, $17, $16, $15, $14, $13, $12, $11, $10, $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1. Time is up! Mamaya tingnan natin mga sagot dito sa answer key, pero isa lang. So, sa pag-assign is sumulat ng isang lihi na mayroong 5 talata na nagpapakita na yung pasasalamat sa mga magkabagong bayan ng ating bayan. Sila ay mga doktor, nurse, guro, pulis, sundalo o paisundalo, mga OFW. Isilat. Mali spelling ko. Isulat ito sa sagutang papel. So, meron kayong 30 seconds para tapusin to. 3, 2, come on! Nanawa na lang pala po yung tournament. Po. Langaw. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up! Hindi na tayo mamaya sagot, pero isa lang yun din eh. Pagkasanay F. Panuto, puno na ng talayan ng hinihining datos sa bawat kolum. Isulat ang sagot sa iwalay na sagutang papel sa mga pangalan ng bayani. At also, lalawig ang kinibibilang. So, meron kayong 50 seconds para tapusin to kasi 1 to 5 to. Medyo madali lang siya. 3, 2, 1, go! Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up! So, tingnan natin sagot. Pangulong Maluwis Molina Quezon, Aurora, Chief Justice Jose Bad Santos, Pampanga, General Mariano Llanera sa Nueva Ecija, General Gregorio H. Del Pilar, Bulacan, ang Pangulo Ramon ay Pagsaysay, Sambal. Sino naka 5? 4, 3, 2, 1, 0. Pagsasay ni G. So, panuto. Panto. Sumulat ng isang talata na nagpapayag na iyong ipagbabalaki ng kinalilang bayani ng iyong lalawigan. Isulat ito sa iwalay na sagutang papel. Sa aking lalawigan ay kilala ang bayaning si. Siya ay aking pinagmamalaki sapagkat bilang isang mag-aaral, nais kong tularan ng aking sariling kaparaan dahil sa taglay niyang. At bayani sa buong mundo, isinilang sa mahal kong lalawigan ng. Okay na po? Pag sana age, bata sa natapos na aralin, pumili ng isang kahangaang kontribusyon ng bayani sa iyong lalawigan. Bakit ito naging kahanga-hanga sa iyo? Ipagliwanag ang sagot sa iyong talata. Sulit isasagot ang papel. Meron kayong 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mga natin, wala naman. So, paano to? Iguhit sapat lang ang masayang muka kung ang pahayag ay nagpapakita ng papahalaga ng pagmamalaki at papapunyagi at kabayanihan ng mga kilalang tao sa lalawigan at
iguhit naman ang mas malungkot na mukha kung hindi ito nagpapakita ng papahalaga. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Nagdaraos ng isang maikling programa tuwing araw ng kamatayan o pagsilang ng isang bayanin sa lalawigan o rehiyon. Isusunod sa pangalan ng bayani ng lalawigan at rehiyon ang mga gusaling pampubliko at daan na may malaking kaunayan sa kanya. Bibigyan pansin ng mga espesyal na balita, radyo at telebisyon tungkol o pwede tungkol sa bayani ng lalawigan at rehiyon. Nagkikisa sa pag-alay ng bulaklak bantayix ng bayani. Nananais ng gawing bayani ang mga iniidolong mga artista ng lalawigan at rehiyon. So, sa pagpapasto. So, bago muna tayo magbabay, magsasayaw tayo. So, magsita yung lahat. Ito po sayaw. Ba tayo po mga kaibigan. Nakasin natin po to. Ang dito ka, 40 po. Ayun na po. Kahit walang sounds, pwede pa sumayaw. Wag hiya. Sayaw mo yan. Sa kanya sayaw na yan po eh. Tama ba si Porky? Sabi mo, Psst. doon sa labas, punta ka. Iko. Siya? Labas ka doon, ikaw, pagalitan mo si Porky. Huwag mong buksan yung pinto. Diyan ka lang. Sige na. Porky! Wala talagang kwentang kaso na yun. Orge! Sino ko ba yan? Black Pag-ibig daw. BLGC paper pen. Hi! Hindi ako nakatala ng ano doon eh. Kaya nakablitz na ako na. Kasi lalakad-lakad lang naman kami. Nakakita kami ng malalim eh. At pinakamalayo. Malapit na po. Oh, gusto. Kapag kami sa akin yung babae, matatao. Oh, i-rate eh. Sarap, busog ito. Nagkending pa ako. Ay, Munching. sa baba. Daya. Pero may magliris sa cellphone ko kasi po.
kita papansin dyan. Lapit na mag-2 AM. Mamay! Si Mami parang sumasayaw siya habang nagsiselfon. Nagkakandag pa ako. So, ang tandaan po mga kaibigan, mga ka-brothers dyan, nakikipagnood. Laging tandaan po, ang API ang pinakasalamat.